Kahit man maagang nawala si Kyrie Irving sa Dallas Mavericks sa pagkakaroon niya ng injury, hindi rin naman ito naging hadlang para magkaroon sila ng tsansang makapasok sa playoffs. In fact, sa pangunguna nga ni Anthony Davis, nakapasok pa rin sila sa play-in tournament bilang 10th seed na merong record 39-42 tabla sa Sacramento Kings. At sa performance nga po kanina laban sa Toronto Raptors, sa pangunguna ni Davis, nakapagtala nga ito ng almost quadruple-double na umabot ng 23 points, 13 rebounds, 10 assists, 7 blocks. Napatunayan nila na kaya ng team na manalo sa play-in at makahabol pa sa playoffs. Sa ganyang galawan, kakailanganin na nga po nilang manalo at ng at least dalawang magkasunod na game sa play-in tournament sa pagitan ng Sacramento at ang matatalo sa top 7 at top 8. Kaya nakasalalay nga talaga ngayon kay Anthony Davis ang lahat. At mapapatunayan niyan dito, hindi talaga nila kailangan ng presensya ni Kyrie Irving para manalo, lalo laging competitive sila pagdating sa playoffs. Samantala, marami nga po mga analyst ang nagsasabi na wala nga daw balak pa ang Los Angeles Lakers na paglaruin ang kanilang mga key players sa last road game kontra sa Portland Trail Blazers. Inaasahan, hindi sasama ang majority sa mga players papunta sa Portland at hahayaan na lamang nilang makarecover ang mga ito sa injury kagaya ni LeBron James na sinasabing nagtamo ng injury muli. Kaya mukhang sapat na ang pagkakaroon nila ng isang linggong pahinga bago sumabak sa magiging 7-game series sa first round ng West. Pero isang malaking katanungan, sino ang makakalaban nila? Ayon sa balita, meron nga pong 3 teams ang posible ditong makatapat, kagaya ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors sa dami ng mga senaryo na pwedeng mangyari sa last day ng regular season. Pero kung titignan natin na mas malaki ang posibilidad na makalaban dito ng Lakers, either ang Golden State o ang Timberwolves, since expected na tatalunin ng Nuggets ang kanilang makakalaban na Houston Rockets. Kaya dedepende na lang ang Lakers kung mananalo ang Warriors sa Clippers, dahil kapag nangyari yan, Golden State ang una nilang makakatapat. Ngunit kapag nanalo naman ang Clippers, Timberwolves ang kanilang makakatapat, since sure nga na matatalo nito ang Utah Jazz. Sa kabilang banda, mas lalong naging komplikado ngayon ang mga teams sa West. Sa katunayan, 1 game lamang ang kalamangan ng mga teams sa isa't isa pagdating sa standings. Kaya kakailanganin talaga ng mga teams na seryosohin ang last game, lalo ang Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves na hindi pa alam kung anong pwesto ang kanilang makukuha. In fact, nakasalalay nga sa kanilang magiging NBA regular season games kung papasok sila sa playoffs o babagsak sa play-in. Kung sakaling manalo ang Clippers, Memphis Nuggets, ay Golden State ang babagsak sa pang-7. Kaya kung ayaw nga po nilang bumagsak sa play-in, kailangan nilang maipanalo ang game laban sa Clippers na sobra rin namang desidido na makapasok agad sa playoffs. So wala nga silang ibang balak kundi maging agresibo para manalo at syempre makasama agad sa playoff team. Kompleto at healthy rin naman ngayon ang mga players ng Clippers, simula sa mga superstar kagaya ni na James Harden at Kawhi Leonard hanggang sa mga role player. Kaya hindi talaga mamaliitin ng Golden State ang Clippers, lalo pat hindi sila dito manalo-nalo at hindi sila nanalo ngayong regular season games.